welcome sa first episode ng Vital Chords. Ako si Ariel, musician and a licensed financial planner. I'm Doc John Varela, a urologist surgeon. And I'm Leo Valdez, marketing associate manager and a Yun, Yes. So, dito tayo ngayon saan tayo ngayon? Andito kami ngayon sa Popsies, San Jose del Monte, sa may Healthway Hospital vicinity. Yeah. Popsies. Okay, so, first topic natin. First topic siguro, before natin pag-usapan yung first topic, pag-usapan muna natin yung mga buhay natin. Buhay. Yeah, so knowing... at kung ano yung objective natin. Yeah, kung so bakit, why we are doing this podcast. Yeah. So, Doc, bakit nga ba? Bakit nga ba? No, Bakit okay, nangyari, so Doc? again, Doc John Varela. So basically, practicing urologist ako. So most of my patients are men. So either younger men, older men. Gusto kadalasan ng pasyente na isang urologist are actually men. And ang isa kasing napag-usapan namin is maganda kasi kung meron tayong isang discussions about yung common ailments ng mga kalalakihan, kung ano yung mapag-usapan. Kasi siyempre, marami sa ating mga kababayan, mga pasyente natin, mga viewers na minsan may mga misleading thoughts and facts na akala na ito yung mabuti pa for them o hindi. So we are here to correct siguro yung mga thoughts nila about health, no? Mga ganun. And yung lifestyle, di ba? Lifestyle. Tsaka para mas mag-guide sila, Doc, no? Kasi usually, minsan para tayong yung tayo nagto-doktor, nagre-reseta sa sarili natin. Gano'n tayo, Google Doctor. Google Doctor, yan ako. Minadaw, Google Doctor ako. Google Doctor. Yan. Sabi ko sa wife ko, meron akong YouTube Doctor ko. Yan. So yung podcast natin, so parang combination siya ng health, ng music, and everything. So hindi lang naman siya puros, kalusugan pa rin naman, pero lahat makaka-relate. Makaka-relate lahat. So, music, since si Ariel nga is tugtog, actually lahat naman tayo tumutugtog. Di pala kasi lahat kami, so top kaya nabuto kasi lahat kami lahat, yung common ground namin is music. So, ayun, naisip namin, magkakaiba kami ng profession, so might as well gawa tayo ng something na medyo... with common grounds. common grounds. Pero baka may magtatanong dyan paano kayo nabuo? Paano kayo nag-meet? So, unahan ko na, Doc. So, si Ariel, kabatch ko siya ng first year college sa NCBA. So, yun. So, classmate tayo sa computer management yan. Tsaka sa typing. Sa typing, malapit yung typing namin nun tsaka sa mga skate, sa music. Hindi, actually si Ariel yung nag-skate Nag-skate, college, skateboard. Okay. Marami akong pinasok. Marami pinasok. Dancer lang, hindi ko talaga. Tapos So, hip-hop versus metal. sama-sama na doon. Tapos yun, so after ilang years, nakita ulit kami ni Ariel. Then, nag-work ako dito sa hospital, sa Healthway. Then, na-meet ko naman si Doc Jong. Ako kay Doc Jong, clinic assistant ako before dito. Then, nagkakilala. Then, ito na, ng 2024 halos, Doc, no? So, nagkaroon ng men's health yung hospital. Then, sakto sila, Ariel kasi is sa Popsies sila. So, lifestyle and wellness din. Actually, si Popsies kasi, nag-start siya as bike shop. So, yun. More on health din yung pandemic kasi, di ba, syempre wala tayong activity, di ba? Wala activities na pwede gawin kung hindi kailangan palakas ka ng resistensya mo. So, yung mga big boss natin, nakaisip sila ng magbuo ng negosyo, which is yung bike shop. So, yun. Mainly focus talaga siya sa health din. Tapos yun, so na-meet din namin si Doc Jong. Pero yung main, talaga yung nag-bond sa atin talaga is music and health. So yun, so kaya kami nabuo. So ngayon, so nag-start kami ng first episode ng podcast namin. Ito nga, The Vital Chords. So combination siya ng kalusugan, tsaka ng musika. Then nabuo na kami. So, yan. So, may ilang mga nagtatanong or may mga, sabi nga ni Doc Jong kanina, may mga katanungan or yung iba may yung mga Google Doctors natin, nag-YouTube kung ano yung gagawin. So ngayon, sasagutin namin
yung mga katanungan na yan with Doc Jong, then about music, nandito si Ariel, then buhay empleyado, buhay negosyante, so nandito din ako, so yun. So sama-sama kami sa isang, sa isang setup. Music, So, hobbies, Hobbies. lifestyle, wellness, di ba? Wellness, Ano natin, kung ano general. yung buhay natin para to promote wellness sa mga kalalakihan natin. Mm. So sa mga magtatanong din, so baka pwedeng malaman, Sir Ariel, ilang taon ka na musician? Nag-start as in yung kinareer ko. Career na. Yung kinareer ko siya actually 4th year college o 3rd year college. Basta Third year. 3rd year college ata ako nag-gig nga ng sa professional na banda. Yun yung na kinukuha ko ng Chico Saya session. 3rd year college. Si Doc naman, nag-start as Hindi, doctor. as doctor. Mm. Hindi. Practice. Tagal na. Basically, ako pinakamatanda sa inyo Hindi, dalawa. ako idol to Hindi, yun. ano ka ba? Ano ka lang? Hindi, mas matanda ako sa inyo. Mm. Oo, so as a urologist, more than 10 years na. As a uro. As a doctor, mas mahaba. Kasi, kami kasi, di ba, before you become a specialist, di ba, mag-aaral ka na med, tapos mag-internship ka, boards ka, tapos meron ka pang residency training eh. Mm. Yung residency training, yun yung nag-aaral ka ng surgery and urology. Yung specialization. Yung specialization. So basically, it's roughly around mga 6 years. Tapos, yung nag-practice ako sa urologist, more than 10 years. Oh, lupit. More than 10 years. So, kita nyo naman, kumpleto na sila. Ako na lang yung wala. so ako naman, nag-start ako as nurse. Hindi, graduate ako ng nursing. Pero yeah, unfortunately, hindi ko naman na-practice yung pagiging nurse kasi underboard din ako. So, pinasok ko muna yung BPO industry. So, doon ako medyo nagtagal. So, ilang taon ba ako? Almost 8 years ako sa BPO eh. Tapos, nabigyan ng opportunity dito sa hospital. So, yun, nag-work ako as assistant nurse. Then, eventually, yun, naging maganda naman. Napunta ako sa marketing side. Maybe because of my skills din sa pag-edit, sa photo, sa video, sa editing, yun. So, then plus pa yung siguro, yung kagapuhan natin. So, yeah, mag-start tayo sa mga topics na medyo maangas. Maangas ba yun? Hindi, maangas, no? So, hindi, kasi Doc, may nagtanong kasi sa akin nung minsan. So, hindi ko siya masagot. Sabi niya sa akin, possible daw ba na magkaroon ng erectile dysfunction sa mga bata? Younger individual. Pero Doc, hindi mo yan sasagutin ngayon. Sa next episode na natin yan sasagutin. Kaya dapat nilang? Dapat sumubaybay muna kayo dito. So wala kayong ibang gagawin ha. So makikinig lang kayo sa amin, follow nyo yung Facebook page namin, tsaka yung YouTube. TikTok. Yeah, TikTok. TikTok. Gagawin pa lang natin yung TikTok. TikTok yung sasagot. Gano'n. Pero yung YouTube meron na. Facebook page. Yan. Then follow nyo kami doon. Next episode namin pag-uusapan yung Doc, erectile dysfunction. Erectile dysfunction, the young. Yan na The yan. young. Pwede pala yung Doc, no? Parang, usually Doc, ilang taon ba yan? Para masabi natin Hindi, bata. syempre, we would consider pag sexually active age, mga 20s and above, syempre mga sexually active na yan, di ba? So, supposedly, kapag ikaw ay nasa age na yan, 20s, 30s, active ka, di ba? Hindi ka dapat nakaka-feel ng medyo weak yung erection mo eh. Pero, kapag nasa age ka na yan, yun yung natawag ng erectile dysfunction diya or early onset ED, kung saan napapansin mo na medyo mahina yung erection. So, subscribe kayo and see you dun sa next episode ng Vital Core. The Vital Vital Force. Force. Bam, bam. The Vital Chords would like to thank Papsi's Cafe SJDM and Ramyun Express.